Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Umugong ang palakpakan sa Christmas party nang i-announce ng mismong head ng mga telemarketers ng innovators na si Sir Joaquin ang nanalong Breakthrough Salesperson of the Year. Sa tabi ni Lorene ay tumayo ang nakangising si Bernard na ngumunguya pa dahil kasi simula pa lang nitong kumain. Nagtawanan ang lahat dahil doon. See people, late sa Christmas party kasi galing sa isang sales deal. That's my boy. Bernard, come up here, ani Sir Joaquin. Patuloy ang palakpakan hanggang sa makaakyat si Bernard sa stage upang kunin ang plake at cash prize nito. Katabi ni Sir Joaquin ang supervisor nilang si Marvin. Nakita niya ngumiti ito sa direksyon niya. Pasimple lang siyang ngumiti para hindi siya tudyuin ng mga kasama niya sa mesa bago niya itinuon ang tingin kay Bernard. Hindi katakatakang ipinagkaloob ditong parangal na iyon. Sa 3 taong pagtatrabaho nila sa Innovators, isang American business conglomerate kung saan ang ilang mga investments ay matatagpuan sa iba't ibang parte ng Pilipinas, taon-taon na may nakukuhang premyo si Bernard sa pagiging magaling na sales strategist. May mga pinasalamatan ito at nasama pa siya. Kung hindi po dahil sa pang-hijack ko sa kusina ni Lorene araw-araw, hindi ako sisipaging mag-isip ng bagong estratehiya para mabentahan natin ang ating mga mahal na kliyente ng ating first class na mga produkto. Kaya boss, bigyan niyo siya ng bonus. Mauubos na naman itong cash prize ko sa kauungot niya ng kung ano-ano. Nag-init ang mga pisngi niya sa sinabi nito, lalo na nang halos sabay-sabay na tumingin sa mesang kinaroroonan niya ang mga tao. Sinasabi na nga ba niya? Nakatalikod siya sa upuan ni Bernard nang bumalik ito sa mesa. Nakikipagkwentuhan siya sa mag-asawang Peachy at Jojo tungkol sa nakaplanong Christmas vacation ng mga ito. Laging may pinupuntahan ng dalawa para makapag-unwind. Plano ng mga ito maglibot sa buong bansa bago magplano magkaanak pagkatapos ng 2 taon. Kinalabit siya ni Bernard. Congratulations naman. Nanalo ka. Libre mo ko mamaya sa Kimpura. Tagal na tayong hindi kumakain ng Japanese food eh, sabi nito. Dahilan kung bakit napahagikik sina Peachy at Corina. Pareho nilang kasama sa marketing core group. Napailing siya. Congratulations. Kailan? Wag bukas. May date ako. Sabi niya, kumunot ang noo nito. Sino na naman? Hindi ka ba uuwi? Pagkatapos, nakangiting sabi niya, pareho silang taga Baguio, high school friends at ngayon ay working buddies. Best friend niya ito mula noon hanggang ngayon. Although she sometimes couldn't understand why, maaga silang naulila ng kanyang mga kapatid. Mayaman sina Bernard at binayaran ng mami nitong si Tita Maribel ang pag-tutor niya sa uniko iho nitong sinukan ng mga dating tutors para hindi bumaba ang grades. Dating chef at assistant cook sa fine dining restaurant ang mami nito, ang mga magulang niya. May pag-aaring hotel ang mga ito sa Baguio City na pinagtatrabahuhan din nila nakakambal niyang si Venice noon nag-aaral pa sila. Hanggang ngayon, naroroon pa rin si Venice, general manager na ni Tita Maribel. Siguro, parang Stockholm Syndrome ang nangyari sa kanila ni Bernard. Dahil lagi niya nakakasama ito noong high school, naging magkaibigan sila kaysa mabaliw siya rito. Hindi nga siya makapaniwalas na hanggang ngayon ay magkakasama pa rin sila. Grabing pagtitiis yata ang ginagawa niya. Hindi nga kaya baliw na siya? Bakit uuwi ka na agad? Oy, kinukulit na ako ni Ulpi. Paaasahin mo yung tao tapos ibibitin mo. Mahiya ka naman, talo mo pa ang babae. Nagtawanan ang mga kasama nila sa mesa. Na mga sandaling iyon, may ka-flirt si Ulpi sa mesang kinaroroonan nito. Nagpapapansin man ito kay Bernard o hindi, palibhasa, kilala na nila si Bernard. Alam nilang sa ganoong stage ay hindi na ito interesado kay Ulpi. Uy Bernard, ilibre mo kami ha? Ang laki tiyak ng bonus mo, bukod pa sa komisyon mo at wala ka namang girlfriend, kantsaw ni Trisha rito. Uuwi ako bukas,
kagagaling lang sa sakit ni mommy kaya hindi siya makakapag-spend ng Christmas season anywhere. Napatingin siya rito. Uuwi ka na nga talaga? Hindi ko ba nasabi sa'yo? Ngumiti ito. May car o magbabas ka na lang? May date pa nga ako eh, protesta niya. Para kang mauubusan ng lalaki, singhal nito. Talaga, ilan na lang ba ang matinong lalaki sa mundo ngayon, lalong-lalo na dito sa Maynila? Nagtawanan na naman ang lahat. Hoy, aso at pusa, si Sir Marvin palapit. Tama na muna yan, sita sa kanila ni Kent, ang accountant na hindi mukhang nerd. Wag na wag lang magkakamali ang sino man na magtanong dito tungkol sa kahit anong may kinalaman sa numero. Hi guys, congratulations ulit Bernard. Great job, sabi ni Sir Marvin na makalapit ito sa mesa nila. Isa-isa nilang binati ito na Merry Christmas. Binalingan siya nito kapag kuwan. So Lorene, okay? Alam niya ang ibig nitong sabihin. Ito ang kadate niya bukas ng gabi. Saglit siyang sumulyap kay Bernard. Iniisip ang offer nito ng free ride pa uwi sa Baguio. Bumuntong hininga siya. Not okay. Pwedeng next year na lang. Emergency kasi eh. I have to go home earlier than I expected. Tila disappointed ito, ngunit tumangurin kapag kuwan. Oo ba? January? Ngumiti siya. Aha, nagpaalam na ito sa kanila. Sandaling katahimikan ang nagdaan. Si Sir Marvin? Malakas na bulong ni Corina maya-maya. Nagiinit ang mga pisnging tumango siya. Aha, boss natin yun ah, sikmat ni Bernard. Pinandilatan niya ito. Hindi na next year. Mapopromote na siya at malilipat sa ibang department. Sa admin at sa department ni Kent siya direktang matutoka. Hindi na unethical kung makipag-date man ako sa kanya. Humagik-hik si Peachy. How did you do it? Grabe, mula na mag-break sila ni Ma'am Ruth, sangkaterbang babae na ang nagpapapansin sa kanya. Nakakainggit ka, Day. Sabihin mo naman sa akin ang sekreto mo. Bakit yung hindi naghahanap ang nakakadenggoy ng gwapo? Reklamo ni Corina. Ni hindi ko nga alam ang napapansin niya ako. Pero noong sinabi niya, kailan pa? Tanong ni Bernard. Noong isang buwan lang. Rebound yun. Kakabalik pa lang nila ni Ma'am Ruth noon eh. Naiinis at tumingin siya rito. So what? Ang mahalaga, he's not hooked up with anyone now. Saka, date pa lang naman. Hindi pa ako mag-aasawa. Ano bang pakialam mo? Mag-aaway na naman kayo. Mahinahong saway ni Kent sa kanila. Hindi kami nag-aaway. Sabay na sambit nila ni Bernard. Siya ang nangaaway. Okay lang ako. Masaya ako. Mahaba ang hair ko. Dagdag niya. Wow, si Sir Marvin. Ang gwapo-gwapo nun. Ang bango pa, sabi ni Trisha na tila nangangarap. At akong una, pagtatapos niya. Pagkatapos ng program, ay inumpisahan na ang sayawan. Bumalik si Marvin sa kanilang mesa para yayain siyang sumayaw. Pinagbigyan niya ito. Sa totoo lang, hindi talaga masama ang binata. Noong una, noong nagsisimula pa lang siya sa kumpanya, nasusupladahan siya rito. Nauna siya mag-apply bago dumating si Bernard. Nagulat siyang maisip nito magtrabaho dahil hindi nito kailangang gawin iyon. Nang mabalitaan niyan tuluyan ng hiniwalayan ng daddy nito ang mommy nito, hindi na siya nagtaka pa. Akala niya noong una, supladong supervisor nila sa department. After 1 year, naging regular employees na sila ni Bernard. After 2 years, na-promote sila at nalipat sa departamento ni Marvin. Noon niya ito mas nakilala. Mabait ito at responsible. May pagkaseryoso lang talaga. Hindi ito mabiro o alaskador na gaya ni Bernard. Nagulat na lang siya noong inalok siya nito ng merienda isang hapon. Noon, medyo may nahahalata na siya. Kaya nangyayain siya nito ng date 2 weeks ago. Hindi na talaga siya nagulat. Medyo nagpakipot lang siya ng kaunti. Siyempre, superior nila ito. Ano na lang ang iisipin ng iba. Saka nito sinabing malilipat na ito ng department kaya hindi na masama kung manligaw ito sa kanya. Nagsayaw sila. Tinatapunan sila ng tingin at tinutokso paminsan ng mga kasama nila. Pero natatawa lang sila. Inulan sila ng tukso nang ihatid siya nito sa kanyang mesa. Inalok naman itong isayaw si Corina na agad nagpaunlak dito. Bakit naman si Sir Marvin pa? Sambit ni Bernard na makaalis na ito at si Corina. Ang dami naman dyan. Bakit hindi siya?
Tanong niya. Matalino, masipag, responsable, maaasahan. Sus, paano mo naman nalaman lahat yun? Sandali mo pa lang siya kilala. Anong sasandali? Matagal natin siya nakasama. Hindi mo tunay na makikilala ang isang tao kung sa trabaho mo pa lang nakakasama. Kaya nga kami nagde-date, diba? Nagyayabangan ako dyan. Tinignan niya ito. Okay lang siguro. Mayabang ka rin naman. In fact, your reputation is worse than his. At least, hindi siya babaero. Ha? Yun ang akala mo. Bakit sa palaging mo nag-break sila ng syota niya? Hindi makapaniwala na patitig siya rito. Sinisiraan mo ba yung tao, Bernard? Napakurap ito. Hindi naman sa ganoon. Anong ginagawa mo? Hindi ka pa masaya na may makakadate ako matinong lalaki? Sisirain mo pa? Look, Lorene, hindi ako naninira. Tinalikuran niya ito. Ang yabang-yabang mamintas. Kala mo naman kung sinong matino. Igagaya pa yata ako sa kanya na kung sino-sino lang ang pinapatulan. Pinalalabas pang ang tanga-tanga kong pumili. Lorene, hindi naman sa ganoon. Kent, isayaw mo nga ako. Napatuwid ng upo si Kent. Saglit na pinaglipat-lipat ang tingin sa kanila ni Bernard bago ito tumayo. Tara, nito, sabi nito sa kanya. Lorene, kausapin mong mukha mo. Ngingisi-ngisi si Kent habang patungo sila sa dance floor. Nag-e-empake si Lorene nang istorbihin siya ng sunod-sunod na pagbaba sa kanyang apartment. Alam niya si Bernard iyon. Ang aga nito mang istorbo. Kung hindi lang siya nahihiya na baka makaistorbo sa mga kapitbahay niya, ang walang patid nitong pagdodoorbell ay hindi niya ito pagbubuksan ng pinto. Ang aga-aga, nang stress ka, sikmat niya rito. Naamoy niya ang peace offering nito, pansit malabon mula sa paborito nilang restaurant na may kasamang tokwat baboy, chicharon at buko juice. Recently, iyon ang kanyang paboritong kainin. Kunwari, hindi niya iyon pinansin. Nasaan ang spare key mo? Tanong niya rito. Naiwan ko eh. Nagpapapansin ka kamo. Tinalikuran niya ito. Breakfast tayo? Anito, habang sumusunod sa kanya paakyat sa hagdan. Upper part kasi ng bahay na iyon ang kanyang apartment. Nakasunod ito sa kanya nang muli silang nagtungo sa kwarto niya kung saan nakabukas ang TV roon. Newsflash ang kasalukuyang palabas tungkol sa isa na namang bangkay ng babae ang natagpuan ng nagdaang gabi sa loob ng isang garbage bag, naked, emaciated, binugbog at nirape. Panglima na iyon sa natagpuan sa lungsod sa loob ng 4 na buwan at hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhuli ang serial killer. Ayaw mo pa rin tanggapin ang alok ni Corina na sumama ka na lang sa apartment nila? Tanong nito matapos ang balita. Ligtas ako rito at maingat ako. Saka pwede ba? Iniiba mong usapan. Anong ginagawa mo rito? Tanong niyang masama ang tingin dito. Naghahanap ng makakasabay mag-breakfast. Nagpapaawa ang ekspresyon nito habang nakatingin sa kanya. Iningusan niya ito. Bakit wala kang kasabay? Hindi ba nagpaumaga sa kama mo kagabi sa Celine? Kumunot ang noo nito. Si Celine? Bakit si Celine? O kung sino man, si Celine ang nakita kong kasayaw mo kagabi. Para nakasayaw ko lang, iuuwi ko na. Kunwari ay nagulat siya. Sorry, hindi ko alam na hindi yun nangyayari. Sarkastikong sabi niya. Nagkamot ito sa batok. Wala akong kasama umuwi kagabi. Umuwi ako mag-isa. Basta ka na lang kasi nawala. Umuwi na ako noong napagod na ako. Bakit? Yaya ba kita? Bumuntong hininga ito. Lori naman, sorry na. Alam mo namang biro lang yung kagabi. Tinalikuran niya ito. Anong biro? Hindi biro yun. Ayaw mo lang talaga akong maging masaya. Gusto mo, ikaw lang ang date ng date. Ikaw lang ang laging happy. Tapos, kapag nakakita ako ng gusto kong i-date, sinisira mo. Hey, hindi ako ganoon kasama. Nabigla lang kasi ako. Imagine, nagkakamabutihan na pala kayo. Akong best friend mo, walang kaalam-alam. Hindi pa kami nagkakamabutihan no? Magde-date pa nga lang kami eh. Parang ganoon na rin yun. Kung makapagsalita ka kagabi, halatang gustong-gusto mo na siya talaga eh. Mukhang hindi mo man lang balak pahirapan. Tumigil siya sa pag-iempake at pinaningkitan ito ng mga mata. Lori naman, kaibigan mo ko 'di ba? Alam ko kung gaano ka kametikulosa
sa pagpili ng lalaki. Nagulat lang talaga ako. Makikipag-date ka, hindi mo man lang ako kinonsulta. Hindi ko pa alam kung worthy pa talaga iyong lalaki para ligawan ka. Concerned lang naman ako sa'yo, kaya ako nasabi yung mga nasabi ko. Natigilan siya at napatitig dito. Sa bagay, matalino nga siya sa academics, pero kapag real life na, mas marunong ito. Mas mabilis itong kumilates ng tao. Aminado naman siya na kung hindi siya nito sinundan sa Maynila, hindi niya alam kung nakatagal siya roon noong una. Hindi siya sanay sa lungsod. Ilang beses siya nakalusot sa delikadong sitwasyon dahil nakabantay ito sa kanya. Iyon nga lang minsan, over naman ito. Talo pa nito ang tunay na kuya. Sa opinyon nito, parang laging may hold-upper sa bawat kanto. May manluloko sa bawat lalaking tumitingin sa kanya at may hustler na laging handa mang isa sa kanya. In short, wala pa siya nakikilalang kaibigan na gaya nito o kahit iba na may pagmamalaking mayroong kaibigang gaya nito. Swerte na rin siya kung tutuusin. Hindi siya nabiyayaan ng kuya, pero sino makapagsasabi na kung nagkataong may nakatatandang kapatid na lalaki siya, ay magiging kasimbait nito iyon. Nakatingin ito sa kanyang muka. Nauunawaan mo na? Hindi manloloko si Marvin. Kumunot ang noo nito. First name basis na kayo? Natural, magde-date na nga kami eh. Sumimangot ito. E-delay mo pa. Kikilatisin ko muna yung tao. Tumigil ka nga. Tatakutin mo na naman. Baka mamaya niyan tumandang dalaga ako dahil sa iyo eh. Natawa ito. Marami akong alam na mas kilala ko pa kaysa sa ipinagmamalaki mong kwagong yun. Aba, isaset up pa kita. Aba, medyo malaki nga ang mata ni Marvin. Mabuti na lang nakasalamin ito, kaya kahit paano ay naitatago iyon. Pintasero ka talaga. Pero natatawa na siya. Tumatawa pa rin ito. Kain na tayo. Gutom na ako. Lalamig yun. Hindi na malutong yung chicharon. Sa bagay, nagugutom na nga siya. Dinampot niya ang remote control at pinatay ang TV. Para na tayong magkapatid. Ako ang kuyang hiniling mo sa Diyos pero hindi ka napagbigyan. Tapos inaaway mo ako nagkakaroon ka lang na suitor na kasimputla ng bilasang isda. Sinimangutan niya ito at nilampasan. Alright, ako ang big sis na hindi ka nagkaroon. Pangungulit pa nito habang nakasunod sa kanya. I never wished for a big sister. Aniya habang patungo sa kusina. Mas nauna siyang lumabas kaysa kay Lorin pero nauungusan siya nito sa maraming bagay. Itinaboy niya ang naramdamang paninikip ng dibdib. Sige na, insultuhin mo na ako ng insultuhin basta kumain na tayo. Kinakain na ng big intestine ko ang small intestine ko. Ang tagal mo namang mag-bleed? At gusto mo pa talaga ako mag-bleed? Baka kapag nangyari yon, himatayin ka sa takot. Napailing na lang siya habang inihahain ang pagkain. Habang kumakain, bumalik din sila sa dati na parang wala silang pinagkatampuhan. Ganoon sila. Pagkatapos nilang kumain, sa kaniya nalaman na dala na nito ang mga bagahe nito pa uwi at balak nitong doon na tumambay sa kanya hanggang sa umalis sila. Napaaga tuloy ang alis nila dahil pagkatapos niyang kumain, naligo na siya, nagbihis at ibinaba na nila ang kanyang bag para diretso na sila. Namili lang sila sandali ng pasalubong para sa mga darat na nila sa Baguio. Hindi nahirapan si Lorin na kumbinsihin si Bernard na siya ang mag-drive ng kotse nito. Dahil katatapos lang nilang magbati, ayaw nito magtalo na naman sila. Magpapalitan sila sa pagmamaneho hanggang Ordaneta sa Pangasinan. Pagkatapos ay ito na lang mag-isa hanggang sa makaakyat sila sa Baguio. Mabilis itong mag-drive. Kinakabahan siya lagi kapag nasa zigzag road na sila. Pero kapag ganoong sinusuyo pa siya nito, malamang na makumbinsi niya itong huwag masyado magmadali pagdating doon. Napunta sa mga promotions na nabanggit sa Christmas party na nagdaang gabing usapan nila. Kinausap ako ni Sir Joaquin kagabi. Ino-offer niya sa akin yung posisyong iiwan ni Sir Marvin. Sabi nito, gulat na sinulyapan niya ito. Kaya niya ito natakasan na nagdaang gabi dahil tinawag ito ng isa sa mga big bosses. Ikaw ang napipisil nilang ipalit kay Marvin? Kunot noong tanong niya. Tatanggapin mo? I don't know. Malaking responsibilidad iyon. Nandyan si Rafi Mendoza. Mas matanda at mas matagal na sa atin sa company. Magtatampo yun kapag nilampasan siya. Eh ano?
Obvious naman kung bakit ikaw ang gusto ni Sir Joaquin. Kung may pinakatandaan si Rafi, alam din niya dapat yun. Ngumiti ito. Ang loyal naman ng best friend ko. Saka, malakas ang apog mo pagdating sa mga babae, hindi ba? Kayang-kaya mo siyang i-charm nang wala ang ngiti nito. Matanda na yun at may asawa pa. And here I thought, tunay kang kaibigan. Natawa siya. But Rafi's not really the problem. Seryosong pahayag nito. I'm not sure I want it. I'm cool with what I have right now. Flexible hours. And I can move the way I want to. Napailing-iling siya. What? Bakit hindi ako nagtataka? Ayaw mo talaga mag-commit. You deserve it pa naman. Sinulyapan siya nito. Hoy, unfair yan ha? Hindi ako magiging salesperson of the year mula nang pumasok ako sa company kung hindi dahil sa commitment. Nagulat siya. Oo nga no? Naiiling na pumalatak ito. Sorry na. Ito naman, nagkamali lang. Tanggapin mo na kasi yung posisyon. Wala akong alam sa marketing core group na mas gagaling pa kaysa sayo. Kayang-kaya mo yun. Hindi ko pa alam kung gusto ko. Anito, nagkibit-balikat siya. Palibhasa kasi mayaman ito, kaya hindi ito namumroblemang yumaman palalo. Ang ama nito ay isang French politician. Kasalukuyang membro iyon ng National Assembly sa Pransya. High school pa lang si Bernard nang mag-divorce ang mga magulang nito. Nasa Angeles na sila after 2 hours at sandaling tumigil para kumain. Halos 2 oras sila roon dahil sa mall na rin doon sila namili ng kanilang mga pangregalo sa Christmas. Mula Angeles, ito naman ang nag-drive hanggang Urdaneta. Ang bilis mo masyado, reklamo niya sa pagmamaneho nito. Bakit ka ba nagmamadali? 3 araw pa naman bago ang Pasko. Inuunahan ko ang traffic ng mga paakyat na rin sa Baguio ngayon. Kung ikaw kasi ang nasa Manibela, para tayong yumayakap sa kalsada, baka 26 na tayo makauwi sa Baguio sa halip na 25. Nilampasan nito ang red light. Bernard, red light yun. Hindi tayo inabot, ano ka ba? Sana hinabol na tayo nung nakaparadang pulis. Napailing na lang siya. Regarding that serial killer, pwede ba? Lumipat ka na kina Corina? Kung papayag ka sana, nasa bahay ka na lang eh. Kaso ayaw mo. Sira ka ba? Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa atin kung malalaman nila magkasama tayo sa kondo mo? Ano namang iisipin nila? Hindi naman tayo talo. Hindi niya pinansin ang munting kirot na nararamdaman niya sa dibdib. Paminsan-minsan, ginugulat siya noon. Totoo naman ang sinabi nito. Kung mga taga kanila rin lang, hindi nga magdududa. Siya at si Bernard? No way. Kung si Bernard at si Venice pa. Talaga? Grabe hindi talo. Saka, hindi naman nila malalaman hanggang sa mahuli yung serial killer. Sa akin ka muna. Kakaba-kaba ako lagi kapag nag-overtime ka. Tapos, mag-isa ka lang uuwi. Hello? Kailan naman ako umuwi mag-isa tuwing overtime? Mula na magsimula yung serial killing na yan? Lagi mo akong hinahatid, diba? Oo, wala na talaga akong kilalang kaibigan mas mamartir pa sa akin o mas titigas pang ulo sa'yo. Alam mo ba na kaya urong-sulong sa paniligaw sa akin si Marvin? Akala niya secret lovers tayo? Nangaligkig ito. Seryoso ka? Kita mo? At ang dumi pala ng isip ng lalaking iyon. Natatawang pinalo niya ito. Sira. Tawa nga ako ng tawa nang sinabi niya yun sa akin eh. Mas malakas ang tawa nito. Tawang naputol nang halos sabay nilang nakita ang paparating na peligro. May kasalubong silang kotse na mukhang nawala ng kontrol kaya napakabilis ng takbo. At sa direksyong tinutumbok niyon, hindi malayong sumalpok iyon sa kanila. No! Sigaw ni Bernard habang kinakabig ang manibela sa pagtatangkang makaiwas. Kasunod niyon ay mabilis na nagdilim ang lahat. Amoy antiseptic ang sumalubong sa ilong ni Lorraine na magkamalay siya. Para nakalutang ang utak niya at nalito pa siya nang maramdaman niyang sakit ng katawan niya. Parang bugbog sarado siya kung iyon nga bang pakiramdam ng ganoon. Pero bakit naman siya mabubugbog? Ano nangyari? Bakit amoy ospital sa kinaroroonan niya? Unti-unti niyang naalala ang nangyari. Humihingal at nagmulat siya ng mga mata. Puting kisame sumulubong sa kanyang paningin. Bernard, tawag niya sa kaibigan. Balot ng takot ang buong pagkatao. Lorraine, agad na hinanap ng mga mata niya
ang pinanggalingan ng tinig at hindi maipaliwanag ang naramdaman niyang relief na makita niya ito sa tabi ng kama. Hawak nito ang kanyang kamay. Nakaupo ito sa isang wheelchair, may benda sa ulo, may malaking pasa sa isang pisngi at may sugat sa baba. Alalang-alala itong nakatunghay sa kanya. "Bernard, anong nangyari?" Pabulong na tanong niya. Ang bigat ng katawan niya, pakiramdam niya ay napakaraming pinsala ang tinamo niya, pero pilit niyang itinataboy iyon mula sa kanyang isip. "It's not our fault. Naaksidente tayo. Nang wala ng kontrol yung kotse at sumalpok sa atin." Naaalala na niya iyon. "Kumusta ka?" Namasa ang mga mata nito habang natatawa, pero batid niyang hindi ito masaya. "Pambihira. Ikaw nga ang lapat na lapat dyan sa higaan. Ako pang tinatanong mo." Napalunok siya. "Sira, anong ginagawa mo dito? Dapat nakahiga ka rin, 'di ba?" "Wala ito. Mas nabubog ka nga eh. Gusto mong makitang mukha mo?" Black and blue, napangiti siya sa biro nito. Ngiting agad ding nawala. "Malubha ba ako?" "Oh no, just a few broken bones. Kapag nag-heal ka, you'll be back to normal." Nakahinga siya ng maluwag. Yung nakabunggo sa atin, tumiim ang mga bagang nito. Wala na siya. Napalunok siyang muli. Kasunod ang pagtulo ng kanyang mga luha. Agad itong nataranta. Hinaplos nito ang pisngi niya. "Huwag kang umiyak. Ligtas naman tayo." "Pero muntik na tayo," sabi niya. Napalunok din ito, saka ito tumango. "I'm so sorry." Nagulat siya. "Bakit?" "Kasi kaskasero ako eh. I could have been that driver. Lagi mo akong sinesermonan kapag nagmamaneho ako." "Sus, kasi inaasar mo ko. I'm sure kung hindi akong kasama mo, hindi ka mag-speeding." Natawa ito, pero agad din iyong nawala. "Magpahinga ka na, parating na mga kapatid mo." "Tinawagan mo sila?" Tumango ito. "Kasabay nila si Mommy." "Go to sleep, kailangan mo yun." Panghihimok nito. "Go back to your room," sabi naman niya. "Magpahinga ka na rin. Huwag mong bigyan ng sakit ang ulo ang nurse mo." Nakikita niya ang nurse na nakabantay sa labas ng room. "Hindi ganoon kagrabe injury ko. Dito lang ako," matigas na sabi nito. "Bernard, kapag may nangyari sa'yo, ipinapangako kong bubugbugin pa kita kapag magaling na ako." Tatawa-tawa ito. "Matagal pa yun. Magpahinga ka na." Tigas ng ulo. Inaantok na nga siya. Bumibigat ng talukap ng kanyang mga mata, pero nilabanan niya iyon. "Kapag may nangyari sa'yo, hindi ako makakapagpahinga ng maayos sa pag-aalala." Reklamo niya. Bumuntong hininga ito. Okay. Babalik na ako sa kwarto ko. Pero kapag nakatulog ka na, okay?" Pumikit siya. "Okay. I love you, best friend." Bulong nito. Napamulat ulit siya. Nanlabo ito sa paningin niya dahil sa luha. Muntik na silang mamatay, kaya siguro nito nasabi iyon. "I love you too, best friend." Namalaya na lang niyang sabi rin niya rito. Hawak ang kamay niya, dinala nito iyon sa bibig nito at idinikit sa mga labi nito. Iyon ang huli niyang nakita bago siya pumikit at muling nakatulog. "Alam mo ba, feeling ko, ikaw ang nagligtas ng buhay ko. Kung hindi ka nag-insist na ikabit ang seatbelt ko pagsakay natin sa kotse, tapos yung nakabunggo pa sa atin, he was beating the red light. That could have been me." "And when did you beat a red light?" Galit na tanong ni Lorene kay Bernard. Nasa ospital na sila sa Baguio. 1 linggo na nakararaan mula na mangyaring aksidente. Inilipat sila roon sa pamimilit na rin ng mommy ni Bernard para malapit lang sila sa mga kaanak nila. At dahil kamag-anak ni Bernard ang may-ari ng ospital, nasa iisang room lang sila sa private wing ng building, pero may kortina sa pagitan nila na pwedeng iharang kapag kailangan nila ng privacy. Mamamatay daw ito sa inip kung mag-iisa lang ito sa kwarto. Papatayin naman siya nito sa kakaulitan nito, reklamo niya. Pero wala siyang magawa. Yup, balik na naman sila sa dati. "For the first time in my life, I looked at myself and my lifestyle really hard." Anito, hindi pinansin ang paninita niya. "At hindi bogus ito, Lorene. Magbabago na talaga ako. Patunayan mo muna bago mo ako paniwala sa'yo. Magtitino na ako. Talagang magtitino na ako, promise." Ulit nito. "With God as your witness." Ngumuwi ito. "Hindi maniniwala yun eh." Natawa siya. "Sira ka talaga.
Ikaw na lang ang mag-witness para sa kanya. Tutal, tayo naman lagi ang magkasama. Kapag pumapali ako, kalabitin mo ako. Anong kalabit lang? May batok pang kasama. Promise, imposible hindi mo mapansin talaga. Malakas-lakas kapag nagpapakamanhid ka. Seryoso ako. Gulat na sumulyap siya dito. Seryoso ang tono nito. Maging anyo nito. Minsan lang niya makitang ganoon nito at hindi siya nakapagsalita. Makikita mo, magpapakabait na ako. Sa sobrang bait ko, baka ma-inlove ka pa sa akin. Hindi naman kita papansinin. Napasimangot siya. Sinasabi na nga ba niya? Sira ka talaga. Ibinalik lang niya ang tingin sa librong binabasa. At kahit iniistorbo siya nito, hindi siya tumingin dito. Loreen? Nagmulat si Loreen ng mga mata nang marinig ang mahinang pagtawag na iyon sa pangalan niya. Ngumiti siya na makita ang nakangiting mukha ni Loreen. Yumuko ito at hinalikan siya sa noo. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong nito sa kanya. Okay lang. Hindi na masyadong masakit ang katawan ko. Sagot niya. Pasimpleng sumusulyap kay Bernard na tulog sa kama nito. Umupo ito sa silya nito pagkatapos ilagay sa stock niya ang dalang pagkain. May dala akong siomay. Kainin mo na habang mainit pa. Napangiti siya. Thank you. Mamaya na. Paggising na si Bakulaw. May microwave naman siya eh. Tumango ito habang sinusulyapan si Bernard. Mukha pa ring natutulog ang binata pero duda na siya. Laging asiwa ito kapag dumadalo sa kanya si Venice. Naging magkasintahan kasi ang dalawa noong nasa college sila. Malaki ang pagkakaiba sa kanya ni Venice. Mahinhin ito at very ladylike. Noong high school at college, kahit magkamukha sila, sa isang tingin ay alam na agad kung sino-sino sa kanilang dalawa. T-shirt at jeans ang madalas na suot niya. Samantalang ito ay lacy tops at miniskirt. Sa nickname pa lang, may mapapansin ng kakaiba. Loreen siya. Venice ito. At hindi siya magtataka kung bakit sa kanilang dalawa, ito ang naging kaon ng campus heartthrob na si Bernard. At siya ay naging best friend. Not that she was complaining. O kaya ay naghahangad ng iba. Pero hindi pa rin niya alam kung bakit nag-break kaagad ang mga ito. Wala siyang alam o na lamang pinag-awayan ng mga ito. Iyon lamang ang hindi nasabi sa kanya ni Bernard. At hindi rin siya nagkalakas ng loob na magtanong dito. Mahinala siya na may gusto pa rin kay Venice si Bernard. Kasi hanggang ngayon ay asiwa pa rin ito kapag nasa malapit lang si Venice. Pasensya ka na, sa gabi lang ako nakakadalaw. Marami kasing customers ngayon sa hotel at laging may sakit sa Tita Maribel, anang kapatid niya. Ito naman, okay lang. Lagi namang narito sina Angelo at Angela kapag may time sila. Si Angelo ang kapatid nilang sumunod sa kanilang dalawa at si Angela ang bunso. May trabaho na rin si Angelo na nakapagtapos ng civil engineering. Si Angela ay nasa college pa, graduating na. Pareho rin busy ang dalawa at madalas na ang maid na si Tonya ang tumatakbo sa ospital kapag may kailangan siya. Pero noong unang linggo niya roon, laging naroon ang tatlong kapatid niya. Pati assignments at research ni Angela ay doon ito ginagawa. Dala lang ang laptop nito. May exams nga si Angela kaya hindi makapaglalalagi roon ngayon. Si Angelo naman ay kagagaling lang doon kanina. Mabuti na nga lang at kasama mo rito si Bernard. May kausap ka. Pasalamat na ako sa mga books at magazines na dinala mo. Nakakasawa rin naman ang boses niyan minsan, no? Aniya. Napangiti siya na makitang kumunot ang noo na natutulog na si Bernard. Napangiti rin si Venice na mukhang nakahalata na rin kay Bernard. Oo nga pala, may dumating sa bahay para sa'yo. Dadalhin ni Angela bukas dito. Padala ng flowers ng mga kaibigan niyo sa Maynila. Mayroon ding 1 dosenang red roses, nakabukod, mula na naman sa suitor mo. Nanunodyo nitong sabi. Kay Marvin? Oo, kausap ko si Angela kanina. Kadarating lang ng mga flowers kaya hindi nadala ni Angelo. Napangiti siya. Seryoso nga yata ang loko. Pangatlo na yun ah. Gwapo ba? Ay, ayokong ipakita sa'yo. Baka sa'yo magkagusto. Ano ka ba? Ang ganda-ganda mo na nga ngayon. Nag-aayos ka na. Hindi gaya noon na lagi kang parang lalaki kung magbihis. Kahit pa, mas charming ka pa rin. Mas mahinhin ka pa rin. Gaya mo ang dating girlfriend nun eh. Bumuntong hininga ito. Loreen, ano ka ba? Alam mo namang mas gusto ko maging katulad mo. Masayahin, spontaneous, malakas ang loob. Mas masaya kang kasama.
Kita mo nga, mas marami kang kaibigan kaysa sa akin. Iwinasiwas lamang niya ang kamay sa ere. Binaliwala ang sinabi ng kapatid. At mas marami kang admirers. Kamusta na yung British suitor mo? Pinamulahan ito ng muka. Suitor pa rin. Bakit hindi mo pa sinasagot? Nagdadalawang isip ako eh. Siyempre, kapag nakatuluyan ko yun, isasama niya ako sa London. Ayokong tumira sa ibang bansa. Kung mahal mo siya, wala ka ring magagawa. Alam ko, kaya nga pinatatagal ko pa. Kailangan sure na sure ako. Ayoko magsisi sa huli. Iyon ang dahilan kung bakit feeling niya, mahal pa rin ito si Bernard. Mula na mag-break ang mga ito, isa pa lang ang naging boyfriend ng kapatid niya na hindi na nasundan kahit kailan. Hindi nagtagal nagpaalam na ito. Oy, tapos ng pagkukunwari, aniya kay Bernard na makaalis si Venice. Para sa 2 matakaw itong biniling siomay ni Venice. Ang dami. Kakain ba tayo o ano? Nagmulat ito ng mata. Matagal na nga akong hindi kumakain ng siomay. Natatawang bumangon siya para ilabas mula sa lalagyan ng siomay. Mukha ngang balak talagang panindigan ni Bernard ang pangako nito. Sa sumunod na mga linggo, sa halos 1 buwan nilang pagtigil sa ospital, hindi na ito nang-aasar. Nauna itong lumabas dahil maseryosong injuries na natamo niya. Nang makauwi ito, mismong ang mami nito na si Tita Maribel ang nag-attest na kinakabahan daw ito. Parang namamaalam ng anak ko, hindi ko pa siya nakitang ganoon katino, sabi sa kanya na matandang babae noong dinalaw siya nito sa ospital. Tita, ano ka ba? Huwag kayong mag-isip ng ganyan. Ang ganda ng sabi ng doktor bago siya lumabas. Saka, walang pasaway na damong basta natitigok. Natawa ito. Hindi yun ang ibig kong sabihin, iha. Iyon bang namamaalam na para mag-aasawa na? Kinabahan siya. Tita, huwag mo akong tignan ng ganyan. Wala po akong alam. So far, lahat ng mga babaeng nalawayan ng anak nyo, puro ex na niya ngayon. Close sa kanilang magkapatid si Tita Maribel. Nang maulila nga sila, kulang na lang ay ampunin sila nito. Para magkapatid ang turingan nito at ng mami nilang namatay. May naiwang savings ang kanilang mga magulang at ininvest nito iyon sa mga businesses ni Tita Maribel kaya nadagdagan pa iyon. At kapag may bigla ang kailangang pagkagastusan, ito ang agad na sumasagot. Talo pa nito ang tunay na tiyahin sa kanilang magkakapatid. Hindi silang ibig kong sabihin. Tinitigan pa siya nito kaya lalo siyang kinabahan. Tita naman eh, pati ba naman ikaw? Sambit niya. Kahit nga doon sa ospital, palibhasa lagi nakadikit sa kanya si Bernard. Akala ng lahat ay mag-on sila. Alam ni Tita Maribel ang totoo. Noon pang mga bata pa sila, pinupokpok niya si Bernard ng libro sa ulo dahil sinisilipan nito si Venice sa ilalim ng mesa. Alam na alam iyon ni Tita Maribel, kaya nga siya napusuan nito mag-tutor sa napakapilyong anak nito. Alam nitong sa kanya lang natatakot si Bernard. Hoy, pwede ba? Huwag kang dalaw ng dalaw dito. Hindi ko na gusto ang iniisip ng mga tao. Imagine, pati mga kapatid ko, tinanong na ako kung may lihim daw tayong relasyon sa Maynila. Sita ni Lorene kay Bernard nang dumalaw ito sa kanya sa ospital. Bakit naman nila naisip yon? Nabalian lang ako ng ribs, hindi ako nabulag. Tinignan niya ito ng masama. Akala ko ba nagbago ka na? O, ang hasang mo. Sabi ko, magiging mabait na ako. Hindi magpapakaboring. Dumampot ito ng magazine. Sanay akong lagi kang nakakasama sa araw-araw. Naiinip na ako. Wala naman akong ginagawa sa bahay. Paano mga bisita mo? I'm sure, gustong-gusto nilang aliwin ang mga oras mo. Noong naroon pa ito sa ospital, madalas itong dalawin ng mga dati nitong naging nobya o kaibigan. Naiinis nga siya noon dahil sa ingay. Naiinis naman ang mga ito sa kanya kasi lagi siyang gising kapag dumadalaw ang mga ito. Pakiusap iyon ni Ben para daw hindi ito ma-rape. Tumingin ito sa kanya mula sa binubuklat na magazine. Lorene, alam mo ba kung ano ibig sabihin ng ex? Kaibigan ko na lang sila ngayon. Umiiwas nga ako kasi baka kapag binigyan ko ng panahon, may mag-isip na gusto kong balikan ng kahapon. Gagapang na lang ako sa lusak. Napahagikik siya. Nanonood pa rin ng old movie si Tita Maribel. Tumango ito. Hindi ka pa ba cleared bumalik sa trabaho? Umiling ito. Hindi pa. Akala ko ba 1 month lang ang leave mo? Humingi ako ng extension.
Huwag kang ang daldal ng daldal dyan. Akala ko ba magsasiesta ka? Matulog ka na. Baka mamaya mabinat ka pa sa kakadaldal mo. Inilabas nito ang PSP nito at nagsimula maglaro doon. Siguro nga ay umiiwas na ito sa mga babae. Pagdating nito sa ospital, hindi na siya nito masyadong kinukulit. Madalas na kung hindi paperback ay PSP ang dala nito. Kung hindi naman ay ang laptop nito. Basta tumatambay lamang ito roon, dinaratnan at naiiwan ng mga bumibisita sa kanya, kasama na ang mga kapatid niya. Ano nga bang pinagsisinter niya? Wala naman talaga silang ginagawang masama. Bahala na ang mga nag-iisip ng mali siya. Ipinagkikibit-balikat na lang niya iyon gaya ng ginagawa nito. Dumalaw kay Lorene si Marvin. Naroroon si Bernard nang dumating ito. May dala itong fruits, canned milk at juice at 100 bulaklak. Nagulat silang dalawa ni Bernard. Marvin, sambit niya, napabangon sa kama. Napalapit sa kanya si Bernard at agad siyang inalalayan. Ano ka ba? Huwag kang basta-basta kikilos. Mamaya, magreklamo ka na namang masakit ang dibdib mo. Sita nito sa kanya. Umangat ang isang kilay niya sa gulat. Kailan siya nagreklamo na may masakit sa kanya? Pero dahil hindi ito nakatingin sa kanya, habang inaayos ang mga unan niya, hindi niya ito masita. Isa pa, may audience sila. Sir Marvin, ani Bernard sa lalaki na humarap ito sa huli. Napadalaw ka, ang layo ng Baguio sa Manila. Oo ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon. Lorene, for you, ani Marvin. Nakangiting tinanggap niya mga bulaklak na iniaabot nito. Thank you. Ilipat na lang muna natin dito. Pabigat yata yan. Ani Bernard na kinuha ang mga bulaklak bago pa man iyon mag-inat sa kanyang mga bisig at bago pa man niya maamoy ang bango ng mga rosebuds. Dinala nito iyon sa kamang pikante nito magdadalawang linggo na nakararaan. Maupo ka muna Marvin, sabi niya sa bisita. Tumango ito pero sa halip na sa sofa malapit sa pinto ito maupo. Kinuha nito ang silyang inuupuan lagi ni Bernard at dinala nito iyon malapit sa kama. Tinignan ito ni Bernard na masama bagaman hindi iyon nakita ni Marvin. Dumaan ang sandaling katahimikan. Lalabas muna ako para magkaroon kayo ng privacy, sabi ni Bernard nang pareho sila ni Marvin na tumingin dito. Salamat, ngiti-ngiting sabi ni kay Bernard. You're welcome, sagot nito. Nang makalampas kay Marvin ay pinaikot nito ang mga mata saka inabot ang doorknob. Umiiling-iling na pinihit nito iyon. Bernard, agad itong lumingon sa kanya. Yes, pakisara ng pinto please. Oo nga pala. Oo, thank you ulit. You're welcome, sagot nito. Sabay sila nagkakahiyaang tumawa ni Marvin nang makalabas na si Bernard. Pasensya ka na, talagang minsan baliw yun sabi niya rito. Okay lang, alam ko naman para magkapatid na kayo. Bago pa lang kayo sa department ko, ganoon na kayo. Sa tagal niyo sa Innovators, kung magkakagustuhan kayo, nangyari na sana hindi ba? Napatitig siya rito. Hindi sigurado kung rude ang magiging dating nito ng sagot niya, kaya hindi na lang siya umimik. Ngumiti na lang siya nang tumawa ulit ito. So natanggap mo ba yung mga ipinadala ko? Oo naman, you didn't have to bother, pero thank you. Okay lang yun. Kumusta ka na? Matagal pa ba bago ka makakapasok? Nakahinga siya ng maluwag dahil nagbukas ito ng topic na mas mabuting pag-usapan. Sinabi niya ritong huling update na ibinigay ng mga doktor tungkol sa kalagayan niya na baka 2 araw na lang ay makalabas na siya ng ospital. Bakit? Tambak na ba ang mga trabaho ko? Biro niya. Hindi naman. Wala pa namang umaakit na reklamo kaya siguro okay pa. Kinakaya ng mga kaibigan ninyo ang load habang wala pa kayo ni Bernard. Saka kahit hindi pa pumapasok si Bernard, updated yata siya sa nangyayari. Naka-online siya palagi at madaling kontakin sa phone. Napakunot noo siya. Madalas ngang dala ni Bernard ang laptop nito kapag naroon ito sa ospital at madalas din ito nakachat sina Trisha sa office. Pero akala niya ay nakikipagkwentuhan lang ito sa mga kaibigan nila sa opisina. Hindi niya alam na may kasamang trabaho iyon. Ganoon ba? Ilang sandaling tinitigan siya ni Marvin. Hindi mo pa alam ano? Ang ano? Ngumiti ito. Si Bernard ng supervisor niyo. Tinanggap na niya ang promotion.
Ang lakas nga ng kaibigan mo kasi pinapapasok na siya ni Sir Joaquin pero ayaw pa niya. Mayaman naman pala sila dito sa Baguio. Hindi niya kailangan magtrabaho, kaya pala hindi siya natatakot masasante. Pero pinagbigyan siya ng mga bosses kasi nagagawa pa rin niya ang trabaho niya even if he's away. Hindi niya sinabi sa'yo? Hindi. Bakit kaya? Sabi nito. Kinukumusta ka nga pala ng mga bosses. Sana raw gumaling ka na agad. Namimiss na nila sa opisina ang mga sumpungan mong pagluluto ng kung ano-ano. Napangiti siya. Ganoon ba? Nagkwento pa ito pero hindi na siya ganoon kasaya. Alam na niyang hindi lamang ito naroroon sa Baguio para dalawin siya. Gusto na ng mga bosses sa innovators na makumbinsi nito si Bernard na pumasok na sa trabaho. Nagtiimbagang lamang si Bernard nang tanungin ito ni Lorene kung bakit hindi nito sinabi sa kanya ang tungkol isa sa promotion nito. Oh, ano naman ngayon? Kung hindi nila ako kinulit, hindi ko sana tatanggapin iyon. Katwiran pa nito. Ang sabihin mo, kung hindi mo yun tinanggap, baka nasasanti ka kasi ayaw mo pang pumasok. Tapos dapat na ang leave mo. Bakit nga ba hindi ka pa lumuwas sa Maynila? Kailangan ka na ni Corina doon. Hindi lang siguro makapagreklamo yung mga tao. Wala silang kailangang ireklamo. It's the cyber age. Para na rin nila akong kasama araw-araw doon. Minus utot ko pa. Ang baho talaga nito. Bulong niya. Sinasabi ko na nga ba. Pagkakita ko pa lang sa mukha ng payatot na yun, duda na ako Madilim ang mukhang sabi nito. Walang masamang intention si Marvin. I'm sure hindi siya makatanggi sa. Yun na nga hindi pa niya diniretso. Kunwari pang ikaw ang dahilan kaya siya umakyat dito sa Baguio. May pabula-bulaklak pa. Masama ang tingin nito sa roses na dala ni Marvin. Huwag mong pakialamanan ang mga roses ko. Lumipat sa kanya ang tingin nito. Lorene, alam mo, mag-boyfriend ka na ng kahit sino. Huwag lang ang para may leukemia na laos na yun. Wala talaga akong tiwala sa kanya. Natawa siya. Ba't ba galit ka sa mapuputi? Hindi ito maputing-maputi. Kahit foreigner ang ama nito. Kayo manggi ka sa si Tita Maribel at iyon ang mas namana ni Bernard. Wala. Nakalimutan mo na bang lahat naging girlfriends ko, Miss Tiza? Sa maputing lalaking ibig kong sabihin. Natawa ito. Wala. Kung nagdududa kang bakla ako, wala akong pakialam sa duda mo. Sa boyfriend mo lang ang mayabang kumukulo ang dugo ko. Hindi ko pa siya boyfriend. Nagulat ito. Pa? Nag-init ang kanyang muka. Hindi ko, wala pa akong, nakakainis ka talaga. Kaibigan lang kita. Wala kang pakialam kung sinong gusto ko o hindi. Hindi kita boyfriend. Bakit ba lagi ka nalang nakikialam sa mga naliligaw sa akin? Nakatitig ito sa kanya. Namumula rin ang muka sa galit. Huminga ito ng malalim na tila kinokontrol ang nararamdaman. Pagkatapos ay umiling ito. Papakla ang ngiti sa mga labi. It's not worth it to fight about this with you. Pagkatapos ay lumabas ito ng kwarto. Kinabukasan, nalaman na lang niya lumawas na ito ng pamay nila. Nanlumo siya dahil umalis itong gayong hindi pa sila nagkakabate. Pagkaraan ng 2 araw, inakalabas na ng ospital si Lorene. Umabsent si Angelo sa trabaho nito para samahan siya. Pero nagulat siya dahil dumating din sina Tita Maribel at Venice kahit oras ng trabaho. Si Angela lamang ang hindi nakarating dahil importante ang klase nito ng umagang iyon. Vani na Tita Maribel ang ginamit nila para makauwi. Mga paborito niyang pagkain ang niluto ni Tonya. May cake pa sa refrigerator na ginawa ni Tita Maribel para sa pag-uwi niya sa bahay. Sabay-sabay silang kumain. Para nagkaroon ng homecoming celebration sa kanilang bahay at nakahabol pa si Angela dahil hindi na nito pinasukan ng isa pang klase nito ng umagang iyon. Pagkatapos kumain, ay inihatid siya namang ito sa kwarto niya. Nagulat siya pagbukas niya ng pinto. May naghihintay na sorpresa sa kanya roon. Isa napakalaking golden brown teddy bear ang nasa ibabaw ng kama niya. May mga lobo sa paligid, iba-ibang kulay. Mayroon din mga roses, pula, orange, yellow, white at peach na nakalagay sa mga vases. Napakabango tuloy ng kwarto niya. Tuwang-tuwang binalingan niya ang mga ito. Salamat. Nag-abala pa kayo masyado. Ang ganda-ganda. Hindi kami. Natatawang sabi ni Venice. Si Tita Maribel, gulat na napatingin siya sa matandang babae. Oh, it's not really me. Sinunod ko lang ang pinagawa ng kaibigan mo.
Ipinadala niya sa courier yung teddy bear at yung iba, in-instruct niya sa akin sa phone. Did you like it? Manghang tinignan niya ulit ang kanyang kwarto. Si Bernard, hindi kasi siya makakauwi, kaya ipinagawa niya ito para narito na rin daw siya. Sabi ni Tita Maribel. Galit ka raw kasi sa kanya, iha. Nag-away pala kayo? Napatango siya. Opo he didn't really want to go. Nag-aalala siya sa iyo. Alam mo naman yun, parang ikaw lang ang naging kaibigan mula noong bata pa siya. Sana patawarin mo ng anak ko. I'm sure, kung ano man ang pinag-awayan nyo, may dahilan. Iha, tumango na rin lang siya. Naiinis siya kay Bernard. Kanina pa niya ito naiisip. Kasi sa mga pagkakataong gaya ng paglabas niya sa ospital, ito ang hindi nawawala sa kanyang tabi. Pero wala ito ngayon. Namimiss na niya ito at gusto na niya magbati sila. Pero dahil hindi naman lang ito tumawag, nagtatampo siya. Hinignan niya ang teddy bear sa kama. Nakakainis talaga ito. Paano niya matututuhang hindi ito mamiss kung gagawa ito ng ganoong kaingrandeng peace offering? Nang mapag-isa siya sa kwarto, agad niyang dinampot ang teddy bear at itinapon iyon sa sahig. Pero agad din niyang dinampot iyon, niyakap at humiga na siya sa kama. Namalay na lang niyang umiiyak na siya. Loreen? Ikaw ba yan, Loreen? Ako nga, pamaktol na sagot niya kay Bernard. Siya ang tumawag dito. Ito nga lang ang una nagsalita. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Hay, bumuntong hininga ito. Nakalabas ka na raw. Okay ka na ba talaga? Wala na bang masakit sa'yo? Nagpapahinga ka na ba? Talagang ako pang tumawag para kausapin ka, ha? Hindi ka talaga nagparamdam. Sita niya rito. Baka kasi hindi mo ko kausapin. Galit na galit ka sa akin noong huli tayo magkita. Kulang na lang, patuhin mo ko ng IV. Hello? Mukha ba akong ganoon ka-bayolente? Hindi naman. Kaya lang, noon ka lang nagalit sa akin ng ganoon. Kasi naman nakakainis ka. Masyado kang pakialamero. Kahit yung hindi mo na dapat pinakikialaman mo pa rin. Hindi na ako makahinga sa'yo. Para akong walang isip at walang mga mata. Bakit kasi hindi mo ko hayaang matuto na mag-isa ko? Hindi ito nagsalita. Matagal na katahimikan ang namayanay sa pagitan nila. Nandyan ka pa ba? Maya-maya ay tanong niya. Oo. Huminga siya ng malalim. Thank you sa teddy bear. Yakap ko siya ngayon. Napakunot noo siya nang marinig na tila umungol ito. Mukhang inilayo ang telepono sa bibig nito dahil mahina ang dating niyon sa kanya. Ano yun? Wala. Mabuti naman hindi nadama yung teddy bear sa galit mo sa akin. Hindi ko kaya Sobrang cute niya. Mas hinigpitan niya ang pagkakayakap sa teddy bear. Hindi mo pa rin ba ako napapatawad? Kung magpapromise ka na you leave me alone, patatawarin na kita. How alone is alone? Sumimangot siya. Kailangan ko pa bang i-explain? Leave my suitors alone? Lalo na si Marvin. Gusto ko, kung babastidin ko siya, sarili kong desisyon iyon. Kasi ako ang may ayaw sa kanya at hindi ikaw. Kailangan ko pa bang ipaliwanag yun? Okay, anito, kapag daka sa malamig na boses, halatang napilitan lang ito. Okay, hindi na ako makikialam. Pagdating sa suitors mo, sealed ang lips ko. Oh, promise? Promise, napangiti na siya, relieved. Kapag nag-promise na ito, gagawin talaga nito iyon. Okay, naniniwala na ako sa'yo. Bati na tayo? Oo, kailan ka papasok? 1 linggo pang pahinga ko, remember? Sa kondo ka na uuwi. Nagulat siya. Ano? Nakausap ko na mga kapatid mo. Yung huling victim ng serial killer, 3 blocks lang ang layo mula sa apartment mo. Nasa spare room na ang mga damit mo at balikan na lang natin ang iba pang mga gusto mong dalhin. Hindi na ako makikialam sa mga suitors mo, promise. Pero pagdating sa kaligtasan mo, ibang usapan yun. Kung hindi nga lang ako kinalabutan ng husto dahil sa sobrang lapit sa'yo ng huling biktima, ako ang lilipat sa apartment mo Teka, bakit hindi mo muna ako kinausap? Hindi nga tayo nag-uusap, diba? Pero ano tong kidnapping? Matitiis mo ba talaga sa sofa mo ako matutulog gabi-gabi? Ang liit nun Hindi. Non-negotiable ito. Hanggat hindi nahuhuli ang killer na iyon, hindi ka uuwi at papasok sa office na mag-isa. Hindi ka mag-iisa sa bahay mo
at hindi ka magko-commute? O gusto mo ng consensus? Pagbotohan natin ng mga kapatid mo at ni mommy. Simangot na simangot siya. Hindi na. Alam ko namang hindi ako mananalo. Galit ka? Hindi. Pinagbabaan niya ito ng telepono. Hindi natapos ang buwan at bumalik na si Lorene sa Maynila. By that time, balik na sila ni Bernard sa dati kaya sinundo siya nito sa Baguio. Kasama nila lumuwas sina Tita Maribel at Angelo na nag-leave ng 2 araw sa trabaho. Linggo na babalik ang mga ito sa Baguio. Hindi na siya nakabalik sa apartment niya dahil walang pumayag sa mga kapatid niya at maging si Tita Maribel na magtungo pa siya roon. Kaya sumama sina Tita Maribel at Angelo ay para mailipat ang lahat ng mga gamit niya sa condo unit ni Bernard. Ang hindi magkakasya ay dadalhin ng mga ito babalik sa Baguio. It was sort of forcing her to resign to the idea na hindi matatahimik ang mga ito kung mag-isa lamang siya sa isang apartment habang may serial killer na gumagala sa Kamaynilaan. Anak ng rabbit, kung pakasal na lang kaya tayo para matapos na ito, biro niya kay Bernard. Walang umimik sa mga ito, but Tita Maribel looked at her and Bernard. Pinamulahan ng mukha si Bernard at ngisi-ngisi naman ang kapatid niya. Nablangko na rin ang isip niya. Ano ba nangyayari sa mundo? Kumain sila sa labas ng gabing iyon. Kinabukasan, sinamahan niya sa pagsha-shopping sina Tita Maribel at Angelo, pero hindi rin siya nagtagal at inihatid siya ng kapatid sa bahay. Kumirot ang nagka-fracture niyang buto dahil sa lamig ng aircon. Pagdating ng Sabado, dinalaw siya na mag-asawang Jojo at Peachy kasama nina Corina, Trisha at Ken. 1 beses lamang nakadalaw sa kanya mga ito sa Baguio. Medyo groggy pa siya noon ng mga gamot, kaya hindi niya masyadong nakakwentuhan ng mga ito. Unfortunately, hindi na nakabalik ang mga ito dahil hindi magkatugma ang free weekends ng mga ito. Hindi maiwas sa magkayayaang mag-inuman. Pati si Angelo ay nadamay. Wiling-wili ang kapatid niya sa pakikipag-flirt kay Trisha. Minsan, nakakalimutan niyang binata na ito. Kahit kasi professional na ito, may mga pagkakataong parang bata pa rin itong kumilos. 2 beses na ito nagka-girlfriend pero parehong hindi nagtagal at hindi rin siya nagkaroon ng pagkakataong makilala mga iyon dahil nasa Maynila siya. Gumawa sila ni Tita Maribel ng sisig at sarap na sarap ang mga kaibigan nila ni Bernard. Nagsalang ng dance music si Corina sa player at maya-maya lang ay nagsasayawan na ang lahat. Pati si Tita Maribel ay napabugi. Lumapit si Bernard sa kanya at hinilang kamay niya. Halika, sayaw tayo, sabi nito. Ayoko, baka sumakit ang katawan ko. Hindi mo kailangan masyadong yumugyog, kahit sway lang tayo. Dahil relax na rin naman siya sa kaunting wine na nainom niya, pinagbigyan na niya ito. Nag-aalalang inutusan ni Tita Maribel si Kent na palitan ng slow music ang tugtog. Baka mabinat si Lorene, sabi nito. Yung mabagal lang, agad namang tumalima si Kent. Sa kanilapitan si Tita Maribel na nahihiyang inalok nitong sumayaw na matandang babae na tuwang-tuwa namang nagpaunlak. Pumasok din sina Trish at Angelo mula sa terrace para sumayaw rin. Lalo siya na-relax habang nakangiting pinakikinggan ang music. Lady in Red, She's Dancing With Me. Inihilig niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Bernard. Hinigpitan nito ang pagkakahapit sa kanya at ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nakainom na siya at medyo may tama na, kaya na maisip niya na madaling ma-imagine na hindi niya best friend ang nagsasayaw sa kanya. Kung hindi isang lalaking in love sa kanya, ay mahina pa siyang natawa. Bakit? Halos pabulong na tanong nito. Naramdaman niya ang init na hininga nito sa kanyang tainga at lalo siya napapikit sa naramdamang kiliti. Lorene, pukaw nito sa kanya. Wala, naisip ko lang na ang sarap ng ganito. Masaya, relax tayo, parang walang problema sa mundo. Sana lagi na lang ganito. Pwede naman eh, napabuntong hininga siya. Ano pa bang pwede mong problemahin? Katulong mo na mga kapatid mo sa pagpapaaral kay Angela. 1 semester na lang, tapos na siya. Pare-pareho tayo may stable job. May komportable tayong tirahan. Nagkaibigan tayo. Ano pa bang gusto mo? Ngumiti siya. Sa bagay, kumpara nga noong sabay pa kami nasa college ni Venice, we could barely make both ends meet. Ang hirap nga nun. Naaalala mo ba noong nagkasakit si Angelo at wala kaming maideposit agad sa ospital? Bahagla siyang kinalabutan sa naalala. Takot na takot sila noon para kay Angelo.
Tapos na yun, ano ka ba? Bakit inaalala mo pa? Sita nito. Naramdaman niya nag-init ang kanyang mga mata. Naisip ko lang, kung wala kayo ni Tita Maribel, paano kaya kami nakasurvive, Bernard? Sambit niya, si Tita Maribel ang naglabas ng pera para may maibayad sila sa ospital noon. Paubos ng pera nila rito, nabawasan na ng nabawasan dahil sa pag-aaral nila magkakapatid. Umabot pa nga sa puntong pera na nito ang inilalabas nito. Binabayaran na lamang nila iyon sa pagtatrabaho sa hotel at sa restaurant. Pero sino nga ba agad maglalabas ng pera para sa mga taong hindi nito kadugo kapag kailangan iyon? Kahit si Bernard, hindi basta-basta ang tulong sa kanila. Lagi itong nakaalalay sa buong pamilya niya. Kapag napansin itong wala ng laman ang mga cabinets nila sa kusina, nagdadala ito ng pagkain at ipinag-grocery sila. Magkukunwari itong may nais ipalutong pagkain kaya ito nagdala ng groceries. Nadala nito ang ugaling iyon hanggang sa Maynila. Sa kusina rin niya. Shhh! Naramdaman niya ang banayad na paghaplos nito sa buhok niya. Alam mo naman parang mga anak na ang tingin sa inyo ni Mommy. Malaking pamilya sila, hindi ba? Lahat nga lang ng mga kapatid at mga pamangkin niya nasa States na. Sa inyo lang siya nilalabas ang pangungulila niya sa mga iyon. Mabait talaga ang mommy mo. Isa pa yun. Sige na nga, ikaw na rin. Nasa tinig nito na nakangiti ito ng sumagot. Dapat pala nilalasing ka para nakikita mo ang mga good qualities ko. Ganoon ba ako kabad na kaibigan? Natawa ito. Ano ba namang klaseng tanong yan? Sino may sabing bad ka? Ako. Naisip ko rin kasi, ano bang napapala mo sa akin bilang kaibigan? Kung ikukumpara ang silbi ko sa iyo sa utang na loob ko sa iyo, Lorene, huwag ka namang ganyan. Kung ano-ano mga iniisip mo, totoo naman eh. Ang utang na loob sa iyo ni Mommy na napatino mo ang kanyang uniko iho, napakalaki nun na, sumimangot siya. Matino ka naman, nagkukunwari ka lang na hindi para mapansin ka. Matalino ka pero tinatamad ka. Kailangan mo lang ng motivation at nagre-rebelde ka lang noon kaya ang tigas-tigas ng ulo mo at lagi kang gumagawa ng problema sa school, hindi ba? Mabait ka naman talaga. Hindi to umimik. Kinakabahan nag-angat siya ng tingin dito. Kahit malapit na malapit sila magkaibigan, maingat na maingat siya pagdating sa paksang iyon. Alam niya masakit pa rin dito ang pag-iwan ng daddy nito kay Tita Maribel. Tumingin din ito sa kanya. Pagkatapos ay muling inihilig ang ulo niya sa balikat nito. Magsayaw na lang tayo. Kung ano-ano pinagsasasabi mo riyan. Napangiti siya. Ngunit agad iyon nabura na makita niya si Tita Maribel nangingiti-ngiti nakatingin sa kanila. Alam niya may narinig ito sa usapan nila dahil namamasa ang mga mata nito. Marahan itong tumango sa kanya. Sa kabinuo sa mga labi ang mga salitang thank you. Nginitian na lang niya ito. Kulang na kulang pa ang nagawa niya bilang kaibigan ng anak nito sa pagiging mabuti nitong ina-inahan sa kanilang magkakapatid. Pero naisip niya, saan ba nagtatapos ang linya sa pagitan ng utang na loob at pagiging tunay na magkaibigan? Kailangan ba may hangganan iyon? Ang linya sa pagitan ng pagkakaibigan at posibleng pag-iibigan kaya? Magsayaw ka na nga lang, Lorene. Kung ano ang pinag-iisip mo. Ngumiti siya at pumikit habang sumasabay sa indayog ng katawan ni Bernard. Napalitan na ang tugtog ng iba. Nakita niyang si Corina naman ang isinayaw ni Kent pagkatapos nitong ihatid sa upuan si Tita Maribel. Maya-maya ay si Angelo naman ang pagsayaw kay Tita Maribel. Sumali na rin ang mag-asawang Jojo at Peachy. Sa ikatlong kanta, nagpalit-palit ng partners ang mga ito habang sila ni Bernard ay nanatiling tahimik na nagsasayaw. Inaantok na nga siya habang nakahilig dito. Bahagya lang siya nag-angat ng ulo nang tumunog ang doorbell. Si Tita Maribel ang sumagot niyon. Sino kaya yun? May hinang bulong ni Bernard. Tanging ungol ang naging tugon niya. Pagbalik ni Tita Maribel sa sala, kasunod nito ang mga bagong dating, sina Marvin at Ulpi. Iyon ang sumira sa mood ni Bernard. Maayos na tinanggap ni Lorene ang mga bisita. Larawan ng perfect hostess si Tita Maribel, lalo na nang malaman nitong superior ni Bernard si Marvin at maniligaw niya. Si Ulpi naman ay hindi na umalis sa tabi ni Bernard mula nang dumating. Paano ba kasi nalaman ng mga yan na may salo-salo tayo today? Sana pala, lumabas na lang tayo. Naiinis na sabi ni Trisha noong nasa kusina sila at kumukuha ng merienda. Napingiwi siya. Sorry, nag-hi si Marvin kanina sa text
at nag-hide din ako. Nabanggit ko yata na dadalaw kayo at dito ko pansamantalang nakatira. Nasabi naman niya na may meeting sila sa office at siguro naroon si Ulpi. Baka nagkayayaan sila rito. Naging direktang under ni Marvin si Ulpi nang mapromote ito. Bakit hindi man lang sila nagpasabing darating sila? Hindi ba nila alam na pang-atin-atin lang ito? Sabi naman ni Corina. Diyan lang kasi sa kabilang condo building nakatira si Ulpi, sabi ni Kent. At bakit siya magsasabi? Halata namang iniiwasan na siya ni Bernard, hindi ba? Sabi naman ni Peachy. Hindi niyo ba napansin? Mula nang dumating, feeling laging bisita. Dalang-dala tuloy si Tita Maribel. Mabait naman talaga si Tita Maribel. Kaklase, katrabaho, basta may connection sa anak nito. May extra effort sa pakikitungo nito. Resulta iyon ng panahong malulungkutin si Bernard at walang kinakaibigan sa mga bata sa school at kapitbahay. Sumilip siya sa sala. Kakwentuhan ni Tita Maribel sina Ulpi at Marvin. Halatang asewa si Marvin sa matandang babae. Napapuntong hininga siya. Bisita niya ito. Bakit nga pa kasi hindi mala nagpasabing darating ang mga ito? Gaya na nangyari noon sa Baguio, na basta na rin lang dumating ang mga ito. Nasa pintuan palabas sa Teresa si Bernard. Nakasandal sa hamba pero nakaharap sa sala. Seryosong anyo. Alam niya na iinis ito at mukhang ramdam iyon ni Marvin dahil halatang asewang-asewa ito sa kinauupuan. Minabuti niyang lumabas na para asikasuhin ito. Ngumiti agad ito na makita siya. Ngumiti rin siya at umupo sa armchair malapit sa sofa na kinauupuan nito at ni Ulpi. Hi, it's good to see you're okay, sabi ni Marvin nang maupo siya. Parang walang nangyari. Oo nga, thank you. Pasensya ka na, wala man lang akong dala. Hindi ko kasi alam na. Hi Lorene, bati ni Ulpi. Pumayat ka ng kaunti pero tama si Sir Marvin. You look as good as new. Oo nga thank you. Nahuli siya ng pagsulyap ni Tita Maribel sa kinatatayuan ni Bernard. Pwede ka bang makausap in private? Tanong ni Marvin sa kanya. Sure, sabi niya. Iginiya siya nito patungo sa Teresa. Look, pasensya ka na. Pasensya na sa mga kaibigan mo kay Bernard. Hindi ko alam na dito kami pupunta ni Ulpi. Paliwanag nito. Marahan siyang tumango. Okay lang, pasensya ka na rin. Not that you're not welcome. Kung alam kong nasa malapit ka, siguro I could have, invited you. Pero kasi hindi namin ka-close si Ulpi. Kami ni Trisha. Hindi naman sa may nagawa siyang masama sa amin or anything. Siguro, kung may mag-invite sa kanya, si Bernard yun, kasi sila talaga magkakilala. Yeah, marahang sabi nito. At halatang hindi siya invited maging ni Bernard. Asiwang tumahimik siya. Pasimpleng sumulyap siya sa loob. Nakita niya nakaupo na si Bernard sa sala set at wala si Tita Maribel. Anong man ang sinasabi rito ni Ulpi, mukhang hindi nito nagugustuhan. Hindi ito nakangiti. Napatingin siya kay Marvin nang tumikhim ito. Meron pa akong sasabihin. I know na naging sila or something ni Bernard. Nagkataong pareho kami ng pinuntahang fast food para magmerienda at, well, nasabi mo na dito ka pansamantalang titira. Tinanong ko siya about Bernard. I mean if bahagya itong pinamulahan ng muka. I wanted to know what Bernard really feels about you. Kung meron siya naramdamang iba. Kung itutuloy ko pa bang paniligaw ko sa iyo o hindi na. Tumaas ang mga kilay niya sa sinabi nito. I know, dapat ikaw ang tinanong ko. But as far as I can tell, talagang kaibigan lang ang turing mo sa kanya. Paano kung hindi mo alam? Paano kung siya lang ang nakakaramdam at hindi niya sinasabi sa'yo? That's not impossible. May mga magkaibigan na nahuhulog sa isa't isa. Oo, alam ko, sabi niya. I'm sorry kung nagkulang ako sa pagdidiin ko sa'yo na hindi kami ganoon. Para na kami magkapatid ni Bernard. Siguro sa iba, nami-misinterpret nilang pagiging close namin sa isa't isa. Tumango ito. It was easy enough. Nang dumating kami kanina, nakita ko kayo nagsasayaw. Nagdalawang isip na naman ako. Napangiwi siya. Halata ko. Nakita ko ang mukha mo. Look, ganoon kami kakomportable ni Bernard sa isa't isa. Alam ko rin na ang friendship namin ay malaking challenge sa sino mang lalaki manliligaw sa akin. Pero hindi ko itatakwil ang kaibigan ko para lang magkaroon ng boyfriend. Napakarami na naming pinagsamahan at napagdaanan para, Lorene, I'm not going to ask that of you.
Sino naman ako para gawin yun? Gusto ko lang makasiguro na kung manliligaw ako, wala akong tatapakan kahit sino. Lorene, if he's in love with you, susuko ako kahit pa gustong gusto kita. Kasi wala akong laban sa kanya. Hindi ko kayang habulin o tapatan ang mga nagawa niya para sa'yo. Matatalo lang ako. Hindi siya nakaimik sa sinabi nito. So Iha, manliligaw mo pala yung dumating kanina. Gwapo siya ha, at maayos ang trabaho. Narinig ko, nagpunta rin siya sa Baguio para dalawin ka noong naaksidente ka. Mukhang seryoso talaga siya sa iyo. Pinilit niyang ngumiti. Gabi na noon at nakauwi na sina Marvin at ang iba pa nilang mga kaibigan. Nasa labas sina Bernard at Angelo. Sinamahan ni Bernard ang kapatid niya sa pagbili ng motorcycle accessories at hindi na sila sumama ni Tita Maribel sa mga ito dahil pagod na sila. Umupo sila sa sofa pagkatapos silang pagtulungang inisin ang kusina at iyon nga ang paksang binuksan nito. Not that she didn't know. Alam niya kanina pa nito gustong-gustong magtanong. Hindi ko alam if he'll continue. Sabi niya, nadi-discourage siya kay Bernard. Yan po kasing anak niyo. Kapag walang tiwala sa maniligaw ko, pinararamdam. Bruto talaga. Okay naman sila noon ni Bernard. Noong direct supervisor pa namin siya. Pero noong manligaw na siya sa akin, biglang ang dami ng pinupulan ni Bernard at pinagsusungitan pa siya. Paano naman ako magkaka-boyfriend kung meron akong bodyguard na gaya ni Bernard na daig pa ang Guardia Civil kung makabantay? Natawa ito. Tingnan mo nga ako at hindi na nakapag-asawa. Malaman lang niya may pumoporma, umuuwi at pinupuntahan. Tapos pinagbabaantaan na kapag niloko ako, bubugbugin niya. Sino bang hindi matatakot? Kilala talagang mata ng anak ko pagdating sa kanyang mommy. Hindi na tuloy ako nililigawan ngayon. Natawa na rin siya habang nakatingin dito. Minsan, hindi ko alam kung paano ko nagkaanak na gaya ni Bernard. Ang layo-layo na ugali niya sa ugali niyo. Tumawa rin ito. Bagaman saglit na dumaan ang sakit sa anyo nito, alam niyang naalala nito ang ama ni Bernard. Tita, sorry. I didn't mean. I know. Okay lang ako, Iha. Don't worry. Alam mo namang para tayong tunay na magkapamilya. It's okay. Naawa siyang tumingin dito. Mahinala siya na in love pa rin sa dating asawa nito si Tita Maribel na hindi pa rin ito nakakalimutan ng ama ni Bernard. Hindi ko pa rin humaintindihan kung paano niya nagawang iwan kayo, Tita Maribel. Ang swerte-swerte nga niya sa inyo. I'm going to tell you a secret, Lorene. Hindi ang daddy ni Bernard ang kumalas, kundi ako. Naguguluhan siyang napatitig dito. Bernard's father came from a rich political family. Hindi ako ang klase ng babae na magugustuhan ng kanyang ina. Alam iyon ni Luis, kaya nang mag-propose siya, sinabi niyang hindi ko ma-enjoy ang mga bagay na normal na ma-enjoy ng ibang mga asawa. Ni hindi ko makikilala ang pamilya niya na magpapakasal kami, pero hindi niya ako ititirang malapit sa kanila dahil gagawin daw ng pamilya niya ang lahat para mapahiwalay kami. He's betrothed to another, someone else na magpapaganda ng karir niya bilang politician. He didn't want to be a politician, but circumstances have taken the choice out of him. Iba ang mga Pranses pagdating sa mga ganoong bagay. Pinapili niya ako kung sa Paris o dito ako titira kapag nagpakasal kami. Pinili ko rito. So nagpakasal ako na alam ko ang mangyayari. Itinago niya sa pamilya niya ang kasal namin at nang mapwersa siya magpakasal sa babaeng itinalaga para sa kanya, hindi nila alam na meron na siyang asawa. He didn't tell them. Tutal, sabi niya, for show lang naman yung marriage. Ang mahalaga, ako ang mahal niya, kaya ako dapat ang tunay na asawa. Ipinanganak ko si Bernard. Noong maging senator siya, hindi na naging madali sa kanyang umuwi dito dahil sa dami ng mga responsibilidad niya. By that time, naghihinala na rin ang asawa niya roon na meron siyang pamilyang inuuwian dito. Until finally, nalaman ng babae na hindi siya ang legal wife kundi ako, na hindi sila tunay na kasal. Sandaling katahimikan ang nagdaan. Manghang-mangha siya sa mga ipinahayag nito. Alam kaya ni Bernard ang lahat ng iyon? Tatakbo sa eleksyon si Luis. Within his family, natuklasan na rin ang nalaman ng asawa niya. Malaking gulo iyon. Natuklasan ng mother ni Luis through a private investigator kung saan kami nakatira. Hindi alam ni Luis na nakarating dito ang kanyang ina. I finally understood kung bakit ayaw niya makilala ko ang family niya. We talked privately.
and the things she said made me want to crawl under a table and hide forever. Unfortunately, dumating si Bernard at hindi sinasadyang narinig ang mga usapan namin. You know what he did? Umiling siya, pero para nahuhulaan na niya kung ano iyon. Pinalayas niya ang lola niya. Kahit puro kalokohan ng batang yun, never ko siya naringgan ng kahit isang masamang salita noong bata pa siya. But that day, lahat yata ng mura in Tagalog, English at French ay lumabas sa bibig niya. I was scandalized, pero naunawaan kung kaya niya ginawa iyon ay dahil narinig niyang inaapi ang mommy niya. Madame Duplessis couldn't even speak. Alam mo kung bakit? Kasi noong galit na galit si Bernard, kamukhang kamukha siya ng kanyang ama. Nakita ko ang mukha ng pobreng matanda. Siguro ganoon ang magiging mukha ko kapag pinagsalitaan ako ng masakit ng sarili kong anak. Halos nakikinikinita niya sa balintitaw niya eksenang iyon. Naawa siya sa matanda pero hindi niya mapigilang mapangiti sa pagmamalaki kay Bernard. Wala itong sinisino kapag inapi ang kahit sinong mahal nito. Alam niya iyon dahil may first-hand experience siya sa bagay na iyon. Hindi niya iyon nasabi sa akin kahit kailan. Nasambit niya pero halos nahuhulaan na niya kung kailan iyon nangyari. Noong sumunod ito sa kanya sa Maynila, dumating ito. Pagkatapos ay nagpasama sa kanya maghanap ng condo unit na marerentahan nito. Kay Tita Maribel niya nalaman na naghiwalay na ito at ang asawa na lumawas ito para sundan si Bernard. Nagkataon din noon na may opening sa trabaho niya at nag-apply doon si Bernard. He wouldn't. We never talked about it. Nang bumisita ang kanyang ama, he refused to talk to him. Isa lang ang sinabi niya, na maraming pagkakataon na pwede kaming i-acknowledge ng ama niya pero hindi nito iyon ginawa. So he's going to forget he ever existed. Sinabi niya yun, tumango ito. Hindi lamang niya sinabi, kundi pinangatawanan niya. Ako naman, nasa gitna ng asawa at anak ko. Pinili kong anak ko. Nang bumalik si Louis sa France, sandali akong sumunod sa kanya para mag-file ng divorce papers. I know na na-pressure siya ng kanyang asawa at mga anak. Besides, he's away in over his head with a campaign. Hindi pwedeng marumihan ang pangalan niya ng anumang family drama at hindi niya kami ipinaglaban. Gusto ko na rin yun. Gusto ko na makipaghiwalay. I love him, pero kailangan na rin namin mag-ina ng peace of mind. Si Bernard lang ang maituturing ko nag-iisa maganda nangyari sa aming pagsasama at hindi ko sisirain iyon sa pakikitungo pa sa isang asawang hindi kami kayang ipaglaban. Hindi ko rin naman siya masisisi. His mother and father would have made life like hell for us. We're just not meant to be together. Kahit pa alam kong ako ang mas mahal niya kaysa sa asawa niya ngayon. How do you reconcile that, tita? Alam kong nangyayari ito sa mga kwento at movies na hindi nagkakatuluyan ang dalawang taong nagmamahalan at nagkakaroon sila ng hiwalay na buhay. They should be together. That should be the ideal situation. Pero bakit hindi sila magkasama? Ngumiti ito sa kanya. Iha, may mga taong katulad ko na natuklas ang hindi laging ligaya ang dala ng pag-ibig. You don't really reconcile with it. You just learn to accept it. Ganoon talaga ang buhay eh. Tanggapin mo kung anong ibibigay sa'yo so you can move on. I still have my son. Meron akong maayos na negosyo at extended family ko kayong magkakapatid. Ano pang irereklamo ko? Niyakap niya ito. Hindi niyo namimiss ang anak ninyo? Narito siya sa Maynila at nasa Baguio kayo. Namimiss syempre, pero meron siyang sarili niyang buhay at siya lang ang makakapagdesisyon kung anong gusto niyang gawin doon. One thing I learned from his father's life, hindi dapat pinangungunahan ng mga magulang ang desisyon ng kanilang mga anak. Bernard needed time to learn on his own and to live his own life. Kung pipiliin niyang i-manage na ang hotel, it will be his decision. Isa pa, alam naman niya napaka-capable ng manager at assistant ko na si Venice, kaya hindi pa siya nagmamadaling umuwi. Dumaan din naman ako sa ganoon. Naranasan kong mamuhay mag-isa at matuto sa mga karanasan ko bago ako nag-decide na mag-settle down. Tita Maribel, thank you for being really good to us. Kung wala kayo, hindi ko alam kung ano na nangyari sa amin ng mga kapatid ko. Hayaan nyo, kapag kailangan nyo kami, lagi rin kami narito para sa inyo. Gaya ni Bernard, hindi namin kayo pababayaan. Naiyak itong tumingin sa kanya. I know, Iha. Thank you. See? Paano pa ba ako magrereklamo?
Ang daming blessing sa buhay ko. Umiiyak sila pareho nang bumukas ang pinto at pumasok sina Bernard at Angelo. Nagulat ang mga ito at natatawa nagtanong kung bakit sila para mga baliw na umiiyak at tumatawa. Wala na kayo ron, pang girls lang ito, sagot niya. Naiilig na nagmamadaling nagtungo ang mga ito sa kusina. Natatawa nagpahid sila ng mga luha at sumunod sa mga ito sa kusina. Kinabukasan ng madaling araw, nagpaalam na sa kanila sina Tita Maribel at Angelo. Babalik na ang mga ito sa Baguio. Bernard, simba tayo sa Baclaran, ani niya sa kaibigan nang maiwan na sila sa parking lot ng condo building. Bakit? Nagulat na tanong nito. Gusto ko lang magpasalamat kasi nakaligtas tayo sa aksidente at para mag-thank you na rin sa iba pang mga blessings. Ngumiti siya ng matamis dito. Kasama ba ako sa mga blessings na yan? Tanong nito habang pumapasok na ulit sila sa elevator. Syempre naman no, kahit paano, blessings ka pa rin paminsan-minsan. Mukhang natuwa ito sa kanyang sagot dahil agad itong pumayag. Nakakainip naman mga kafelisidad. Sa puso ng magkaibigan, hindi lamang sila best friend, may special sa kanilang dalawa. Kaya naman, abangan!